loving God. Ano yung nauna naman doon? Faith and repentance. Binaliktad Okay. Ano naman yung nauna doon? What it means to be a Christian. And then, ano yung nauna? God's love. Okay, so naka-ano na tayo? Naka-lima na kayo, no? So ngayon, ito naman yung talk number 6. So hindi ko na patatagalin yung ating speaker since 2001. Nasa community na siya ng FFL. So nag-start sila doon sa Manila. So nung pumunta rin sila rito, so nag-join din sila. Tapos din sila yung nag-head ng Singles for Family and Life. Ayan yung speaker. Siya yung ex-girlfriend ng speaker. Yan, siya yung ex-girlfriend ng speaker natin, tapos siya yung siya yung anak nila, si Patricia. So yung panganay nila, si Earl. Yan. So hindi ko na patatagalin si Brother Boyet. Nadali. Bro, saan na tayo? Yan. Kung bakong tayuan daw eh. Yun. Kunin mo yung slides ko. Bro, hindi ko na bro yung ano. Nangaharangan ng laptop. Ay. Yan. Pwede mo pang mapalaki yata yung susunod. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. Ano ba ang topic natin ngayon? Nakita, galing. Okay, so ang topic natin ngayon is life in the Holy Spirit. So tama nga sabi ni Brother Jordan, ito yung pang-anim na topic na ating CLS. Napakilala na pala ako ni Brother Jordan, ako si Brother Boyet, yung aking may bahay na si Glenda nakakarating. Ganun lang yung mo ko doon. Siya yung aking may bahay, kasama si Patricia. Okay, so yung topic natin today is life in the Holy Spirit. Actually, this is the very important topic, one of the very important topic natin. Kasi this is the kind of life na God wants for us. Okay, ito yung life na gusto ng Panginoon para sa atin. And life in the Spirit was normal for those early Christians. So kung mababasa niyo sa Bible, sinong nagbabasa ng Bible? Galing nga. Yung iba, bakit hindi nagbabasa? Minsan lang. Ayun, di ba? Okay lang yun. Kung mababasa niyo sa Bible, di ba? Yung mga Christians nung araw, makikita mo sa kanila na yung kung gaano nag-work yung Spirit, yung Holy Spirit sa kanila. Di ba? Na-experience nila, nakakausap nila, na yung nag-work yung Holy Spirit sa kanila talaga. So kung mababasa niyo yung account ng mga early Christians, makikita niyo sa kanila kung paano nag-work yung Holy Spirit sa kanila, kung paano tumulong sa kanila yung Holy Spirit. So, anong libro yun? Saan book sa Bible makikita yun? Galing. Galing. Galing mo si Book of Acts. Sana sa Book of Acts. So, doon makikita yung mga talata na nagsasalita, nagsasabi kung paano tumulong yung Holy Spirit sa kanila. We need to know yung Holy Spirit, not just yung doctrine. Kasi, parang pagkakaalam natin sa Holy Spirit, parang doktrina lang siya, di ba? Doktrina lang siya. So, dapat malam din natin kung paano, kung ano yung role ng Holy Spirit sa buhay natin. So, kung makita nyo yung ini-stress ng Panginoon dito sa John 16:7, but I am telling you that the truth, it is better for you that I go away. Because if I do not go, the Helper will not come to you. But I go away, then I will send Him to you. Ini-stress ng Panginoon, di ba? Yung Holy Spirit. Kung yung, di ba nilagyan ka ng yung helper? Wala. So, kakaiba. Siya yung helper. Siya yung pinangako ng Panginoon na tutulong para sa atin. In-stress out niya dyan sa words na yan. So, kung mapapansin nyo, yung most of the Christianity today looks weak. Parang mahina.
lack of power and effectiveness. Most of the Christian, yung Christianity natin ngayon. Bakit siya ganoon? Bakit parang kulang yung effectiveness nila? Kulang yung lakas nila? Kulang talaga. So, nasabi ko nga kanina, di ba, looking back dun sa accounts natin sa Bible, yung early Christians, napaka-vibrant nila, napaka-strong ng kanilang, pananampalataya, at saka, napaka-attractive ng mga ginagawa nila. That's why, dito tayo ngayon, di ba? Kung di dahil sa kanila, wala tayong pananampalataya ngayon. So, imagine mo, from a small sect, sa ilang tao lang, 12 disciples, na napalaki nila yung grupo nila. At in fact, na-conquer nila yung buong Roman Empire. Diba? Ang galing. So, ito yung power na same na makukuha natin ngayon. Yung same power that is available for us today. So, kung ano yung power na yun? Power of the Holy Spirit. Kung ano man yung Holy Spirit, kung ano man yung kapangyarihan na nakuha nila noong mga panahon na yon, yun din yung kapangyarihan o yung spirit o yung na available na nais na ipagkaloob ng Panginoon para sa atin. Di ba ang ganda? Di ba ka-excited, Roy? Pero magkakaroon kayo ng ganung kapangyarihan, di ba? Parang ang siyasa na. Yeah. Parang nakaka-excite, di ba? Nakaka-excite siya. So, pero what needs to be done? What needs to happen? We just need to realize that true Christian living is not just a matter of human willpower. Di ba? Yung pagkakaroon yung true Christian living, hindi yung sa pamamagitan lang nung sarili nating lakas, sarili nating steam, yung sarili nating kakayahan. Kailangan pa rin natin yung tulong. Sabi nga dito, yung helper na pinangako ng Panginoon sa atin. Kailangan natin yung mag-guide sa atin. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin ng new heart. Kailangan natin ng life from God. So we cannot do it by our own steam nga, sabi ko nga, di ba? So the Holy Spirit who enables us to experience God, a living relationship with Him, and His action in our lives. So with the Holy Spirit, we gain union with God. So kung babasahin natin ang Ephesians 2:18, it is through Christ that all of us Jews and Gentiles are able to come in one spirit into the presence of the Father. Diba? We have a new relationship with God as Father that is deep and personal. Magkakaroon tayo ng union with God. So in Corinthians 5:17, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. So lahat ng mga kasama ng Panginoon o nag-join sa Panginoon ay naging isang bagong anyo. So, the new has come and the old has gone. Nawala na yung dating niyang character, nawala na yung dating niyang kaanyuan, at binigyan siya ng Panginoon ng bagong kaanyuan. So, we have a new nature. Meron tayong bagong nature. We have a spiritual power for living a Christian life. Amen? Okay, good. So, meron din tayong power to serve Jesus as witnesses. So, sa pamamagitan ng Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kapangyarihan to serve God, to serve as witnesses. Lahat tayo will be a witnesses to all the ends of the earth. Like sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So pag nasa atin yung Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na ipakilala yung Panginoon, hindi lang sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, kundi sa lahat ng taong makakasalumuhan natin. Sabi nga, hindi lang dito sa Singapore, malay nyo, mapunta kayo sa ibang lugar at madala nyo yung community doon.
Diba? Kayo yung magiging dahilan para maipakilala yung Panginoon sa kanila. Okay? So, God wants all men to have this new life. This new life in the Holy Spirit is available to all who turn away from life of sin. Diba? Magiging available to if you turn away from life of sin and receive Jesus as Savior and Lord. Yun lang naman yung, yung prerequisite. So you have to turn away from a life of sin and receive Jesus as your Savior and Lord. So what does it mean? Receiving the Holy Spirit. Diba? So, yun lang. So experience there, yung experience ng mga early Christians nung araw, pinangako ng Panginoon kasi, di ba, na ipagkakaloob niya yung Holy Spirit. So, sa experience nun, kung babasahin natin yung Luke 24, "And myself will send upon you what my Father has promised, but you must wait in the city until the power from above comes down upon you." Ito yung sinabi sa kanila ng Panginoon. Sabi niya, wait lang muna kayo, stay put lang. Sabi nga kanila, still, di ba, kinanta natin. Just be still, and antayin nyo lang yung pre-promise ng Panginoon. Tapos, so yun ang ginawa ng disciples, di ba? Nakinig sila sa Panginoon, sabi niya, sige, aesthetics lang muna tayo dito. Chillax lang, tago-tago lang, ganun lang. So, they stay in Jerusalem and wait. Yun lang ang ginawa nila. And then after that, nagkaroon na ng malaking pagbabago dun sa lugar na pinaghahandaan nila. So, meron isang event na Jewish holiday. Ano yung tawag sa Jewish holiday na yon? Na kung saan bumaba sa kanila yung Holy Spirit. Ha? Ang galing, nabililang ko ano yung kasama yun. Pentecost, yung tawag doon Pentecost. So, kung babasahin natin sa Book of Acts, yung Acts 2, sa verses 1 and 4, there is an exciting event. Yung parang nagkaroon ng noise like a strong wind, fire speaking with tongues. So, nung bumaba sa kanila yung Holy Spirit, parang nagkaroon ng malaking pagbabago, nagkaroon ng malaking ng dun sa lugar. And then, as you read the further verses, like verses 5 to 13, it created a big stir. Sabi nga, nagkaroon doon ng big stir. And then, Peter explained they were not drunk, but that the Old Testament prophesied Joel were coming through. Nung bumaba yung Holy Spirit sa kanila, parang sabi nga ng mga tao sa kanila, parang lasing sila. Parang lasing daw sila, parang parang nakainom daw. Sabi na, hindi kami lasing. Natanggap nila yung promise ng Panginoon. And then afterwards, the disciples were transformed from frightened men into bold, powerful apostles. Di ba nung namatay ang Panginoon, parang nawalan sila ng pag-asa? Parang nagkanya-kanya na sila. Siguro yung iba bumalik sa dati nilang trabaho, na naging mangingisda. Yung iba siguro bumalik sa pamilya nila. So nawalan ng pag-asa kasi yung ini-expect nilang magliligtas sa kanila, yung ini-expect nilang leader, wala na. Patay na. Di ba? Pero before siyang namatay, nangako sa kanila na may tutulong sa kanila. So, pinanghawakan pa rin nila yung pangakong yun. Hanggang nasa nagkaroon na yung tinatawag nilang Pentecost. At naramdaman nila yung power na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. And then, afterwards, na-transform nila or na-convert nila yung around 3,000 na people, na tao, into na mapasama sa kanila. Okay? And then afterward, yung Holy Spirit created bonds of love and unity among the new Christians. And then afterwards, pinanganak na yung simbahan. Okay, so doon nagsimula yung church. Okay, hindi lang sa kanila, hindi lang yung lugar na yon o yung mga taong yon na naramdaman yung Holy Spirit, kundi sa mga ibang lugar din. Hindi lang sila mismo ang nakatanggap ng power ng Holy Spirit. So, kung babasahin natin sa may Acts 8:14-7,
sa lugar ng Samaria, the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria have received the word of God. So they sent Peter and John to them. When they arrived, they prayed for the believers that they might receive the Holy Spirit. For the Holy Spirit had not yet come down upon any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands upon them, and they received the Holy Spirit. Imagine niyo, even dun sa napakalayong lugar, hindi nila, kumbaga, hindi nila kakilala, o hindi nila nakita yung mga disciples, naramdaman nila yung power ng Holy Spirit. Kaya nagpa si Peter and John, di ba? Para pumunta roon. At ipinagdasal sila. And then afterwards, di ba, nung plinis lang ng dalawa yung hands nila, natanggap kagad ng mga tao sa Samaria yung Holy Spirit. Hindi lang sa Samaria, pati din dito sa Cornelius, while Peter was still speaking, Holy Spirit came down on all those who are listening to his message. The Jewish believers who had come from Joppa with Peter were amazed that God had poured out his gift of the Holy Spirit to the Gentiles also. For they heard them speaking in strange tongues and praising God's greatness. Even those people na hindi naniniwala sa Diyos, nagkaroon din ng Holy Spirit. Diba? Pinagkalooban ng Panginoon ng Holy Spirit. Tayo pa kayang believer ng Panginoon, hindi niya ipagkakaloob yung Holy Spirit. Diba? Imagine mo, kung yung hindi naniniwala kumbaga parang naambunan ng biyaya Diba? Napatakan ng biyaya. Tayo pa kayang mga believer, tayo pa kayang naniniwala sa Panginoon, hindi magbibigyan. Okay? So, isipin niyo. Okay. So, isa pa, sa Ephesians naman, makikita natin na Paul placed his hands on them and the Holy Spirit came upon them. They spoke in strange tongues and also proclaimed God's message. So, maraming accounts sa Bible, makikita mo kung gaano yung Holy Spirit tumutulong sa mga tao. Diba? Kumbaga kalat, hindi lang sa isang lugar, kundi sa iba-ibang lugar. And even those mga people na hindi nga naniniwala, ay napagkalooban ng ganong klaseng biyaya. Okay? So, what does receiving the Holy Spirit or being baptized in the Holy Spirit means for us today? Okay? So, we can experience the same power and gift of Spirit that early Christians did. Sabi ko nga kanina, even those who are not or non-believers na pagkalooban ng Holy Spirit, tayo pa kayang mga believers. So, same relationship with Jesus, same transforming power, same deep worship, and then same power for speaking for the gospel. So, magkakaroon din kayo ng lakas ng loob para i-proclaim yung Holy Spirit, yung mabuting balita sa mga tao. Parang ako, dati hindi naman ako magsasalita dito, pinipilit lang ako palagi. Kasi pag tumatay ako sa gitna, either na kumakanta ako, o tumutula. Kaya mas madalas akong tumula kaysa kumanta. So ngayon, parang sa pamamagitan ng community, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-share yung experience namin, share yung experience namin bilang mag-asawa, and then at the same time, maging siguro makita din ng mga tao na yung community na kinapalooban namin. So, yun yung isa sa mga gifts siguro ng Holy Spirit sa amin. Okay, so we can receive the same spiritual gift. Kung ano yung spirit na na-receive namin, spirit na na-receive nila Brother Jordan, o spirit na na-receive natin lahat ng mga ibang service din dito, yun yung same spirit na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon sa darating na linggo. Di ba kayo nag-excite? Yeah. Kasi parang seryoso kayong lahat. Di ba? Parang di sila excited. Ha? Oo, may Holy Spirit na. May Holy Spirit na. May Holy Spirit na. Good. So, pakita natin, yun yung mismo yung same spirit na makikita natin. So sabi nga rito, now concerning what you wrote about the gifts from the Holy Spirit, I want you to know the truth about them, my friends. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving,
but the same Lord is served. There are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. So the Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. The Spirit gives one person a message full of wisdom, while to other persons the same Spirit gives a message full of knowledge. One and the same Spirit gives faith to one person, while the other persons the power to heal, the power to give one person the power to work miracle, to other the gift of speaking God's message, and to yet another the ability to tell the difference between that gift come from the Spirit and those that do not. To one person he gives the ability to speak in strange tongues, and to another he gives the ability to explain what is said. But it is one and the same Spirit who does all this. As He wishes, He gives a different gift to each person. Diba? So, dun nyo makikita yung spiritual gifts na tinatawag. Yun yung pinangako ng Panginoon. So, in the next talks, i-explain further yung mga spiritual gifts na yun. So, makita nyo yung meron doon na parang gift of wisdom, gift of miracles, gift of tongues. So, lahat ng mga gifts na in-state dun kanina, yun yung mga gift na gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon. So, pwede nyo hilingin lahat yun. Huwag kayong mamili. Ito lang gusto ko. Sino bang magbibigay ng regalo na bibigyan ka ng 5 regalo? Ito lang gusto ko. Diba? Dapat kunin nila. Since regalo, libre naman yun. Diba? Sabi nga nila, pag tinanggihan mo yung lalabong mata mo. So, ganun lang yun. Kunin mo lang lahat. Kaya lumabo yung mata ko kasi malas ako tumanggi sa grasya. Yun. Ha? So, kunin niyo lahat. Kung ano naman yung spiritual gift. Kasi libre yun. Diba? Kunin niyo lahat. Hingin niyo sa Panginoon, Lord, gusto ko lahat yun. Pero meron silang sinasabi kanina yan, no? Yung gift of tongue. I would just want to have a word on ano yung gift of tongues. Okay, so the gift of tongues is the common experience with the baptism in the Spirit, just like yung ginawa, yung nangyari sa Acts. Diba, after yung mga disciples, na-receive nila yung Holy Spirit, lumabas sila sa gitna. Nagsalita sila ng kung ano-anong dialect. Diba? So, even though na hindi sila marunong magbisaya, nakakapag-Bisaya sila. Hindi sila taga Iloilo, nakakapagsalita sila ng Chabacano, mga ganun-ganon. Parang, kumbaga, sa tulong ng Holy Spirit, nag-praise and worship sila sa Panginoon ng iba't ibang dialect. They speak in tongues. Sabi nga nila. So, yung gift of tongue is a gift from God. Kaya, napaka-importante din siya. Isa siya sa mga spiritual gift na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, napaka-importante siya. So, unlike the other spiritual gift, yung gift of tongues is yung madaling mag-manifest after nung baptism. Isa siya sa mga madaling makuha. So, pag kung undergo tayo sa baptism, isa siya sa mga madaling mag-manifest yung gift of tongues. So, tongues can have a great consequence on spiritual life, especially sa prayer and worship natin. Sabi nga dito sa Corinthians, those who speak in strange tongues do not speak to others but to God, because no one understands them. They are speaking in secret truths by the power of the Holy Spirit. For I pray in this way, my spirit prayed indeed, but my mind has no part in it. So pag nag-pray in tongues daw tayo, yung directly tayong nakipag-usap sa Panginoon. So ang sinasabi niya nga doon, yung my spirit prayed indeed, but my mind has no part of it. So yung prayer natin ngayon, di ba pag nagpatama namin sa langit, ang ano yun parang nasa isip natin, huwag mo ingat yan. Yung tipong gano'n, parang ano na siya, routine na, ba? Kahit na nakapilit ka, nakapagdasal ka, kumbaga yung gumagana yung utak natin, parang hindi nang gagaling sa puso natin. Pero pag nag-pray in tongues daw tayo,
hindi gumagana yung utak natin. Kumbaga, yung soul mismo ang nakikipag-usap sa Panginoon. Yun yung power ng tongues. Kaya pag nag-pray in tongues tayo, yung hindi gumagana yung mind natin, pero yung spirit natin, yun yung nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya malalim. Kumbaga, direct dial sa Panginoon. So, wala siyang party line, kumbaga, sa Pilipinas. Naalala niyo sa telepono sa Pilipinas? Pag-usap ko, uy, kamusta ka na? Bigla may sasagot, ay, baba muna, tawag ko. Tulad ka na lang, di ba? Mga ganun. So, yun, walang party line. Mula sa'yo, papunta sa taas, diretso. Okay? Yung pag nag-pray ka ng tongues. Okay. Now, so it is an important first step in opening the gateway to the fuller life in the Spirit. Ang tanong, how can we receive the baptism in the Spirit? Paano natin siya ma-receive? Di ba? So, excited na tayo. Gusto ko ng Holy Spirit. Gusto ko makapagsalita ng tongues. Gusto ko na makapagpagaling. Gusto ko na magito. Di ba? Maging excited tayo. So, paano tayo makaka-receive nun? So, since God has promised us the Holy Spirit, sabi nga dito, and I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and you will be open to you. For the one who asks, receives, and the one who searches, finds. And to him who knocks, it will be opened. Many of you are fathers. If your son asks for a fish, will you give him a snake instead? And if your son asks for an egg, will you give him a scorpion? Even you evil people know how to give good gifts to your children. How much more then will the Father in heaven give Holy Spirit to those who ask Him? Di ba mali yung sinasabi ng Panginoon dito? Humingi ka lang at ipagkakaloob niya. Kung yun yung mga halangang kaluluwa talagang gumagawa ng ganun para lang ng masama para sa mga anak nila, di ba? Sumpa ka ng Panginoon na talagang, kumbaga, panay lang ang saboy ng biyaya. Tayo lang ang iwas ng iwas para makakuha. Di ba? Hindi natin pinapansin kung ano man yung mga binabigay sa atin ng Panginoon. Minsan may mga blessings tayo na wala lang, blessings na pala pero hindi natin alam. Di ba? May mga ganung pangyayari. Okay? So we simply take God up on His promise. So we ask the Father to give us the Holy Spirit. So we can be sure that we will receive the Holy Spirit kasi sinabi nga ng Panginoon. We just need to ask it in faith. Kailangan i-ask natin yung mga spirit o yung gift na yun in faith. Maniwala tayo na matatanggap natin yung gift na pinangako sa atin ng Panginoon. Kasi pinamis niya yun, di ba? Nakasabi nga binasa natin kanina. Pinangako niya na pagkakaluban niya tayo ng helper. So, huwag kayong mag-alala at darating din yun. Ano mo, duman dito bigla o makita nyo na. Parang ganun lang. Antayin nyo lang at darating. Kasi prinamis niya yun. Walang prinamis ang Panginoon na hindi nangyari. Lahat pinagkakaloob niya. Amen? Amen. So, being baptized in the Spirit means for us, so for the Christian, this will be, hindi ito yung initial reception ng Holy Spirit. Nung bininyagan tayo, saka nung kinumpilan tayo, natanggap na natin yung Holy Spirit. Sino pang hindi nabinyagan? Lahat tayo nabinyagan na, ano? Mahirap pag di pa nabinyagan. Pakalakad mo, di pa nabinyagan. Lahat na tayo nakatanggap na ng Holy Spirit. Nasa atin na yon. So, ang gagawin lang natin is parang ibubuhay na, ibuboost lang natin yung Holy Spirit na yon. Ang gagawin lang natin is parang i-release lang natin yung full power ng Holy Spirit. Parang natutulog-tulog lang yun, tapos tatapikin lang natin, gising, para mabuhay ulit siya. Parang yung ilaw na andap-andap, di ba? Siguro baka magulong lang yung bombilya, kailangan mo lang hipitan para magka-ilaw ulit siya. Di ba, Eloy? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Kailangan, gigisingin lang natin yung Holy Spirit para mabuhay sa atin, para kumilos siya para sa atin, para maging masigla tayo sa ating pananampalataya. Okay? Nung araw, panahon ng hapon, hindi. Nung araw, nung wala pa kami sa community, actually, ano nga ba yun? Hindi. Panahon ng hapon pa kasi yun eh. Hindi. Before kami sumali sa community, nasa church na rin kami. Involved din kami sa church.
doon kami nagkakilala ng wife ko. Kasi member kami. No, magpapare kasi ako noon. Magkasama kami sa choir. So, tinuturuan niya akong kumanta kasi hindi ako mahilig kumanta nun eh. Sabi ko, kumali ka sa choir. Sasali ako hanggang tayo. Hindi, magkasama na kami. Version. Magkasama kami sa choir. So, hindi na bago yung ganong klaseng community sa amin. And then afterwards, kasi pag sa nasimbahan ka na parang ano lang, laro-laro lang, mga ganun. Although alam mo na yung mga ganong klaseng community na meron na itong community na nag-pray, nag-ganyan. And then nung kinasal nga kami, i-invite kami dito sa CFC, sa CFC pa noon, hindi pa sa RSL. And then nakita namin yung paano nagbago yung pagsasama namin. Although okay naman kaming mag-asawa noon, hindi naman kami yung tipong lagi nag-aaway, yung binabato ako lagi. Mga ganun, hindi naman ganun. Kasi masipag talaga ako. Pagdating ko sa bahay nun, walis ka agad ang hawak. Mga ganun. Yan. So, hindi. Nakakatuwa lang kasi yung community namin. Parang, imagine mo yung di ba, nag-work ka sa isang linggo. Tapos pagdating mo sa bahay, Sabado, doon yung time mo para maglaba, doon yung para mamalansya. And then afterwards, attend ka ng household mo, dala mo yung mga anak mo, magdala kang gitara, ganun. Yun ang routine namin. And then after, pasok ka na sa trabaho. So, malaking tulong, yun yung imagine mo kung paano mo magagawa yun without yung Holy Spirit. Kasi pagod ka sa trabaho, wala kang katulong kasi ikaw kung mag-aalaga, malilit pa yung mga bata, ikaw magluluto, ikaw mamalansya, at habang naglalabas yan, ako naman naglilinis, or habang namamalansya siya, ako naman yung nanonood ng TV, tipong ganun. So yung, kung paano nag-work yung Holy Spirit, tapos, and then eventually na hanggang sa, yun, nag-grow na yung aming, nag-grow na yung aming, pananampalataya hanggang sa naggumawa kami ng household, mas na-share namin yung experience namin, and then at the same time, yung mga kamag-anak namin, like yung aming cousin na si Ate Lea na tinatanong ko, saan kayo pupunta? May dalapan mo kayo gitara, nasin kayo ng household. And then na-curious siya, in-invite namin sila sa community. And then ngayon, nasa community na rin sila, and unit head na rin sila sa CFC. So, doon mo makikita na kung paano tumatakbo yung Holy Spirit sa inyo. Kasi sabi nga dun, di ba, kayo yung magiging instrumento ko hanggang sa dun sa end of the earth, end of the world. Di ba? So, siguro yun yung naging way ng Holy Spirit para makapag-evangelize kami sa family namin, then at the same time, dun sa street or sa may community na kinapapalooban namin kasi sa bagong barrio kami nakatira sa Caloocan. So, dun mo makita na kahit na hindi ka nagsasalita, pero yung mga tao na nakikita ka, siguro yung nag-radiate sa amin yung Holy Spirit hanggang sa maging apekto sila at naambunan sila ng katulad ng nangyari sa Bible, di ba? Even those Gentiles, naambunan sila ng biyaya at naging believer sila. So, siguro yung naging way ng Holy Spirit na sa buhay namin. Na sa pamamagitan namin ng dalawang mag-asawa, nakapag-evangelize din kami ng aming mga kaibigan, ng aming mga kamag-anak, and at the same time, hindi lang mga kaibigan, pati ibang tao. Yeah. So, magkakaroon din ng obstacle in case nung yung pagtanggap mo ng God's gift. Unang-una yung unrepentant attitude, tsaka refusing to admit sin as sin. Kung hindi natin ina-admit na makasalanan tayo at hindi natin ina-admit na may kasalanan tayo, parang mahirap yatang pumunta sa atin yung Holy Spirit. Di ba? Parang bote, lagyan mo ng tubig. Hindi mo na ulit siya pwedeng lagyan ng tubig hanggat hindi mo nawawala yung laman ng salot. Siyempre, kailangan itapon mo para magkaroon ulit ng laman. Siguro yung lumang laman ng bote, itapon mo na kasi baka magkaroon kayong dengue. Kasi pag binahayan ng lamok yun, wala na. So, dapat itapon mo at palitan mo ng bagong laman. Di ba? Kaya yung anak ko nagka-dengue yun. Kasi marami kaming bote. Sinapon natin. Yun ang gusto kong sabihin na tatanggapin natin na makasalanan tayo. At sabi nga doon, di ba?
pag nag-join ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng bagong buhay, bibigyan ka niya ng bagong puso, at yun yung pinapromise sa'yo ng Panginoon, di ba? So, dapat, tanggapin mo, makasalanan ka talaga para pumunta sa'yo yung Holy Spirit. Pangalawa, feeling unworthy. Lord, hindi ako karapat dapat dyan sa regalo mo. Ano lang ba ako? Isa lang ako hampas lupa. Dapat kung gano'n, dapat tanggapin mo na gano'n. Hindi ka dapat maging feeling unworthy. Dapat baguhin mo yung gano'ng attitude. Pangatlo, yung fear. Takot ka. Di ba? Takot na lang mangyayari sa akin pag nasa akin ng Holy Spirit. Baka magsalita ako sa MRT na, gano'n. Huwag ka nung, di ba, parang gano'n. Takot ka din na marinig kung ano yung sasabihin ng ibang tao, kung anong isipin ng ibang tao. Parang you look foolish nga, di ba? Parang magiging mukha kang timang. Mukha kang sabi nga ng anak ko si Patricia, pag nagpapayong kami, papayong umuulan, di ba? Pagpasok mo sa HDB, nakapayong ka rin. Daddy, patayin mo na yung payong mo, mukha kang timang, wala nang ulan. Parang gano'n. So, yung huwag mong isipin na magmumukha kang foolish. So, of being overtaken. Pangapat, yung doubt. Meron kang doubt, di ba? Naku, makatanggap ko ba yung Holy Spirit? Parang di yata. Baka sa kanya mapunta yun. Hindi sa akin. Sabi kung gano'n. So, huwag kang mawala ng doubt. Dapat maniwala ka. Hindi, sa akin to, makukuha ko yung Holy Spirit. So, dapat buo. Ayun yung pananampalataya. Amen? Amen. Panglima, pride. Dapat wala kang pride. Diba? Hindi ko na kailangan yan. Malakas na ako. Diba? Matalino naman ako eh. Hindi ko naman kailangan ng tulong na gano'n. Diba? Kaya kong gawin lahat yan. Kaya kong magtrabaho ng ganito. Kaya kong maging ganito, di ba? Hindi dapat gano'n. Hindi kayo si Superman. Superman na eh, di ba? Saka si Batman, di ba? Si Batman, may sidekick pa siya, si Robin, di ba? Di ba may side. Kailangan niya pa rin si Batman, ay si Robin. Saka si Long Ranger, kailangan niya rin si Tonto. So, di ba? Dapat wala kang pride. Dapat pride. So, attitude of not wanting or need God's gift. Hindi mo na kailangan ng gift na yun. Hindi mo na kailangan nun. So, dapat hindi. Dapat wala kang pride. And lastly, being selective as to what gifts you want. Yun yung sinasabi ko kanina, parang namimili ka, di ba? Parang gusto ko lang to, gusto ko lang yan, ano ba gusto ko? Mamaya, bibigay sa inyo yun, kapipili nyo eh. Di ba? So, dapat hinihingi lahat yun. Mahirap yung namimili. Di ba? Baka nga kapipili mo, ito lang yung 7. Di ba? 8 kayo. O, wala ka na. Di ba? Oo, di ba? Huwag mo nang pili, kunin mo ng lahat para maganda. Okay? So, what we will do in the next prayer session next week, ano gagawin natin? Sino nakakalam? Huwag yung kasagot. Sila lang. So, wala pang nakakalam. So, ang gagawin natin next week, mainly, we will pray. Magdadasal lang talaga tayo. We will be praying, and we will have corporate prayer, and then the discussion group leaders will pray with each person individually. So, ipagdadasal kayo ng discussion group leader nyo. Meron siyang prayer partner. So, pagdating ng mga oras na yon, just be relaxed lang, prepare, and also pray na ito na yung panahon, ito na yung oras na hinihingi ko sa Panginoon yung gift na pinangako niya sa akin. So, we will start the praying over with a commitment to Christ. So, kailangan i-commit muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, mayroon tayong prayer na commitment to Christ. So, i-commit natin yung sarili natin. Be prepared for prayer this next week. Time to read it through and get yourself behind words so that you can pray it sincerely. Ibibigay din sa kanila yung bro, or so sa time na mismo ng the next thing na. So, each of you should meet individually with the discussion group leader before the next prayer session. Magkakaroon ulit kayo ng one-to-one. So, before dumating yung next week, expect na tatawarin kayo or meet kayo ng discussion group leader nyo. So, magkakaroon ulit kayo di ba nagkaroon kayo ng first na discussion ng meeting, ng one-to-one? So, magkakaroon ulit itong pangalawa bago dumating yung Saturday. So, this will be an opportunity to clear up questions and receive greater clarity on baptism in the Holy Spirit. So, kung meron kayong hindi naintindihan sa akin, tanongin na lang sa kanila. Baka mas magaling sila mag-explain. Diba? So, i-clear nila yon. I-explain ko sa kanila mamaya. Para maintindihan nyo. Kung wala kayong maintindihan, tanongin sa kanila. Okay? And then before that, we encourage you to do confession. Mag-confess tayo. Ito yung sinasabi ko kanina na, di ba, para matanggap mo yung biyaya ng Panginoon, try natin linisin yung ating sarili. Para prepared tayo sa pagtanggap natin sa Holy Spirit. Itapon na natin yung laman ng bote para bigyan niya tayo ng bagong laman. Okay? And then, in conclusion,
one important warning lang. Kasi yung ginagawa natin ngayon, we are actually responding very well sa pagtawag ng Panginoon. Siguro makikita nyo na bakit kayo nandito? Pinilit ba kayo? Or hinatak lang kayo? Hindi rin, may nagbumubulong sa inyo. Sa kanila. Mababait na angel yung bumubulong sa inyo. Hindi lang mukhang anghel. Pero, hindi siya coincidence eh. Talagang tinawag kayo ng Panginoon para pumunta rito. Kaming lahat, hindi naman kami na nandito dahil nga pinilit lang kami. Siguro ito yung way ng Panginoon para tawagin kami at mapaloob sa community na to. Hindi kami tatagal ng ganito sa community kung hindi namin experience mismo kung ano yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi darami yung members ng ating community kasi kung dadali mo lahat yung members ng community dito, wala na, siksikan tayo sa bahay ni Brother Jordan. So, hindi darami ng ganun yung community kung hindi nila na-feel kung ano yung presence ng Holy Spirit sa buhay nila. So, yun yung expecting yung mangyayari pagdating ng araw na ibabaptize or ipag-pray over kayo ng mga DGL nyo. Okay? So, pero, sa nang ginagawa natin ito, merong isang nilalang na hindi masaya. So, merong nilalang na hindi masaya. Yun yung si Satanas. Siya yung hindi masaya. Kasi mababawasan siya ng alipores eh. Hindi. Meron siyang, may hirapan. Yun ang term, tamang term. May hirapan siyang i-convince kayong gumawa ng masama. Di ba? Kasi, ang ibig sabihin, doon na yung yun na yung may hirapan na siyang gumawa na naman ng paraan para gumawa kayo ng masama or ng baluktot na ugali. Kasi, ito na yung nasa tamang direction na sa'yo. Mahirapan na naman kayong atake. O tayo, mahirapan tayong atake para lumayo ulit sa Panginoon. So, so be aware of temptation this week. So, magkakaroon malamang ng temptation is either na antokin kayong bigla, makakatulog kayo. Pagising niyo, umaga na po na, na-miss ko na, sayang. Or baka biglang umuulan, mababasa ako. Tipong ganun. So, mag-expect nyo yung ganun. Baka sumakit ipin nyo. Diba? Ganun. Maraming gagawin yung kalaban para hindi kayo maka-attend. Baka injection kayo ng doubt. Kung hindi naman totoo yung sinasabi nyo, hindi ko maniwala. Tipong ganun. So, isa yung sa mga pwedeng mangyari sa inyo. Expecting nyo yung mga ganun. So, may mga ganung klaseng circumstances. But do not be afraid. Just simply call Jesus the name to resist Satan and his work. Just pray lang kayo. At pinagdadasal din naman namin kayo ng buong community at hindi lang, pati ng mga DGL nyo. Para, alam mo yun, makarating kayo sa araw na yon. So, take time also to review your intentions and expectation dito sa CLS. Ano ba yung intention nyo? Ano ba yung in-expect nyo sa CLS na to? Ano ba yung hinahanap nyo? Is God's offer clear to you? How do you intend to respond? Di ba? Paano ba yung intention mo to respond God's call? So, isipin nyo yun habang itong week na to. Isipin nyo yung intention nyo, isipin nyo kung gaano kalinaw yung gustong ibigay sa inyo ng Panginoon. God offers each of you new life. Sa atin lahat, yung gusto ng Panginoon ino-offer niya na yon, yung new life na yun. New life, new heart. Tsaka, yung pananampalataya pa, yung faith, yung pinagkakalog, yun ang gusto niya mangyari sa atin. So, this new life in the Holy Spirit is normal Christian life. So, dapat desire natin yun. Kasi yun lang talaga dapat, di ba? As Christian, kaya nga tayong tinawag na Christian Kasi yun talagang dapat natin gawin. Di ba? We need to desire. God desire it for all of us. So, just be open to it. Better yet, desire it. Di ba? Kailangan desire natin na mangyayari at may bibigay sa atin yung gift na yun. And have faith that you will receive it because God has promised it. Di ba? Maniwala tayo, kung wala yung doubt natin, and have faith, ma-receive natin yung yung promise ng Panginoon. Okay? With that, with God, we praise. Malinaw. O, hindi nila,
Kakalaruhin ko lang, malinaw ba yung pagkakasabi niya, pagkaka-explain niya? So, hindi na explain ng mga DJ, ah. Bibigay ko na lang yung number niya para tawagan. Okay, so, siguro, start na natin yung same din last time around na magkakaroon kayo ng, ng routine. So,